Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Marcos, Kapitulo 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat na mga taga-Jerusalem, at sila'y pinabautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-bukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kaniyang mga pangyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit, at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas, at kasama siya ng mga ganid, at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako pa roon ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kaniyang kapatid, na sila rin naman ay nangasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kaniyang tinawag sila, at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan, at nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Capernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu, at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus,
Ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami buksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang karumal-dumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nangagtaka. Ano pat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu, at siya'y tinatalima nila. At lumipana pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres, nakasama si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon, at pagdakay pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay, at siya'y itinindig, at inibsan siya ng lagnat, at siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit, at nagpalabas ng maraming demonyo, at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo, sapagkat siya'y kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at do'y nanalangin. At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya. At siya'y nasumpungan nila, at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan, ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. At lumapit sa kanya ang isang ketongin na namamanhik sa kanya, at nanikluhod sa kanya, at sa kanya'y nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay, at siya'y hinipo, at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nawalan siya ng ketong, at siya'y nalinis. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit, at pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises, na bilang isang patotoo sa kanila. Datapwat siya'y umalis, at pinasimulang ipamalitang mainam, at ipahayag ang nangyari. Ano pat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang, at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig.